ganyan? Bakit kailangan pa dumating tayo sa ganitong punto? Hindi mo na nagagampanan ng maayos ang tungkulin mo rito. Kaya mamili ka. Magre-resign ka sa trabaho mo or magre-resign ka sa pagiging asawa ko. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Kailan ba natin masasabing nagagampanan natin ang ating obligasyon sa ating mga mahal sa buhay? Sapat na nga ba na maibigay natin ang karangyaan at pang-araw-araw na pangangailangan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Francine sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Hindi ka makakadalo sa birthday party ng anak mo? Last month, hindi ka rin nakadalo sa recognition day niya. Hindi mo ba alam na nagtatampo na siya sa'yo? May emergency meeting kasi kami sa Cavite. Bakit sa Cavite pa? May opisina naman kayo sa Makati. Meron din kasi okasyon ng pamilya nila. At imbitado kami. Kaya doon na rin kami magmi-meeting. Ganon. Present ka sa family gathering ng boss mo. Tapos absent ka lagi sa gathering ng family natin. Don't worry, Daniel. Uuwi din ako agad. 10:00 ng umagang meeting namin. Aalis din ako after lunch. Kaya aabot pa ako. Hanggang hapon pa naman ang celebration ng birthday party ni Jerice, di ba? Huwag ka na mangako dahil ayoko nang umasa. Malamang kasing madismaya lang ako. Kumain. Diba itong paborito mo? Spaghetti, fried chicken, cake, saka ice cream. Dito tayo, dito may ice cream. Wala po kasi si Mami. Kaya wala rin po akong ganang kumain. Huwag kang mag-alala, anak. Darating din ang mami mo mamaya. Hihintayin ko na lang po siya. Kasi gusto ko po sabay kaming kumain. Kumain ka muna kahit konti. Pagkatapos, kumain ka ulit pagdating ng mami mo. Bakit po ba siya wala? Nasaan po siya? Ha? Busy kasi siya sa work niya. Pero kailan po siya hindi busy? Lagi na lang po siyang wala. Ito yung hahanapin ko. Anak, pagpasensya mo na lang ang mami mo. Huwag kang mag-alala. Maya-maya nang darating na siya. Bakit ngayon ka lang? Ang sabi mo, after lunch ka alis doon. Kanina pa kaya ako nakapag-dinner? Pasensya na talaga. Hindi ka agad ako nakaalis eh. After lunch na kasi kami nakapag-start ng meeting. Tapos, ang dami pa namin pinag-usapan. Ang sabihin mo, wala na talaga kaming halaga sa'yo. Kaya tignan mo, nakatulog na sa supang anak mo sa kahihintay sa'yo. Sana hindi ka na lang nangako para hindi kami nagmukhang tanga sa paghihintay sa wala. Sorry na talaga, Daniel. Huwag kang mag-alala. Babawi na lang ako sa ibang araw. Lagi naman ganyan ang sinasabi mo eh. Puro ka pangako, puro ka salita. Kulang ka naman sa gawa. Pero kapag doon ka nangako sa boss mo, siguradong tutuparin mo. Hindi na ako makikipagtalo pa sa'yo. Okay, ako na ang mali. Please, patawarin mo na ako. Francine, let me remind you, ako pa rin ang padre de pamilya sa pamamahay na ito. Pero dahil nakiusap ka sa akin, hinayaan kong ikaw ang gumanap ng tungkulin ko at akong gagawa ng obligasyon mo kahit labag yon sa kalooban ko. Pero nagbunga naman ang pagsisikap ko, hindi ba? Mas marangya ang buhay natin ngayon kumpara nung ikaw pa ang breadwinner. At anong gusto mong palabasin?
Mas magaling ka kaysa sa akin. At wala akong kwentang asawa. Hindi naman sa ganun. Oh, hindi. Gusto ko lang maunawaan mong para rin sa atin ang pagsisikap at pagsasakripisyo ko. Alam ko yun. Pero sana alam mo rin kung ano ang iyong priority. Huwag mong ipagpalit ang iyong pamilya sa iyong trabaho. Very good, Francine. Ang laki na naipasok mong sales. Kaya malamang ikaw na naman ang maging top-notcher for this month. May 3 araw pa bago ang ating cut-off. Kaya maaari mo pang dagdagan ang iyong benta. Sir Victor, sobra-sobra na po ako sa aking kota. Kaya meron po sana akong gustong hilingin. Oh, sige. Sabihin mo. Madali naman akong kausap eh. Gusto mo bang dagdagan ko ang percentage ng iyong incentive? Hindi po yun, sir. Gaya ng nasabi ko, na-achieve ko na po ang aking quota for this month. Kaya, pwede po bang ibakasyon ko na lang ang nalalabing 3 araw? Malaking bagay ang 3 araw na yon. Baka maungusan ka ng mga kasama mo. Hindi ko na po kailangan ng recognition, sir. Ang dami ko na pong trophy at plaque sa bahay. Tama na po yun. Francine, you have to pursue excellence. Huwag mong sayangin ang bawat pagkakataon na maibigay mo ang iyong best. Madali lang po para sa inyo na sasabihin yan. Dahil hindi niyo ako naiintindihan, sir. 8 oras lang ang ipinagtatrabaho ninyo sa isang araw. Tapos wala rin po kayong pasok pag Sabado at Linggo. Kaya may sapat kayong panahon para sa inyong pamilya. Dugo, pawis at luha ang naging puhunan ko para makarating sa kinaroroonan ko ngayon. At kung ano man ang kalagayan mo ngayon, pinagdaanan ko na rin yan noon. Kaya huwag mo sabihin hindi kita naiintindihan. At kung magiging consistent ka sa iyong magandang performance, makararating ka rin sa kinalalagyan ko ngayon. Bakit ganon si Sir Victor? Lagi na lang akong pinipressure niya. Samantalang kayo, hindi niya gaano inuobliga. Eh kasi, uto-uto ka. Hmm? Eh hindi ka marunong pumalag eh. O kita mo ko, kapag na-hit ko na yung kwota ko, pa-relax na lang ako. Mabuti ka pa, Mirna. Nagagawa mo pang mag-relax. Nasanay na kasi ako laging busy eh. At nababagot ako. Kapag wala akong ginagawa, Ganon talaga ang mga workaholic. Walang ibang nasa isip kundi magtrabaho. Hoya, gusto ko lang ipaalala sa'yo. Nagtatrabaho tayo para mabuhay. At hindi tayo nabubuhay para magtrabaho. sa bagay, dumadating talaga ang time na para bang nagsasawa na rin ako. Habang tumatagal, pataas ng pataas ang gusto kong maabot. Dapat naman kasi makontento ka na kung ano meron ka eh. Huwag mo nang pilitin pang maabot ang langit. Dahil kung gano'ng kataas ang iyong paglipad, ganon din kalakas ang iyong lagapak. Pag ikaw ay bumagsak. Oscar, nagsisisi na ako. Dapat pala hindi ko pinayagan si Francine na siyang maging breadwinner. Wala naman ako nakikitang mali eh. Siguro, time management lang ang problema ng asawa mo. Tama ka. Hindi balance yung paglalaan niya ng panahon at atensyon. At ang masakit pa nito, nakakalimutan niya ang anniversary namin kahapon. Ako pa nagpaalala sa kanya. Di ba last year, nakalimutan din niya? Oo nga, kaya nga nabibisit na ako sa kanya. Alam mo bang nagregalo pa siya sa anniversary ng kanyang boss? Pero yung mismong anniversary namin, kinalimutan niya. Oh, bad trip yun. Bad trip talaga ako eh. Kaya papipiliin ko siya. Kung hindi siya magre-resign sa trabaho niya, makikipaghiwalay na ako sa kanya.
Daniel. Bakit kailangan pag dumating tayo sa ganitong punto? Hindi mo na nagagampanan ng maayos ang tungkulin mo rito kaya mamili ka. Magre-resign ka sa trabaho or magre-resign ka sa pagiging asawa ko. Daniel, please. Huwag mo naman akong papiliin. Nakiusap ka sa akin noon dahil gusto mong umasenso tayo. Oo, naging marami ang buhay natin. Pero anong naging kapalit? Lagi na lang tayong nagtatalo't nag-aaway. Okay, sige. Gagawan ko ng paraan. Ilang beses mo nang sinabi yan eh. Pero ilang beses na rin hindi natupad. Ayoko nang umasa sa pangako mo. Mag-re-resign ka na? Mas gugustuhin ko pong mawala ng trabaho kaysa mawala ng pamilya. Hindi ka pwedeng mag-resign dahil may pinirmahan kang kontrata. Sige po, sir. Tutal, 3 buwan na lang naman. Kaya tatapusin ko na lang ang kontrata ko. O, sige. Ikaw ang bahala. Pero sana naman, ibigay mo na ang iyong best sa natitira mong panahon sa opisinang ito. Wala po rito si Francine. May kinausap pong kliyente. Hindi naman siya ang sadya ko, kundi ikaw. Oh? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano po yun? Naiintindihan ko si Francine at naiintindihan din kita. Gusto ko lang malaman mo at baka sakaling makatulong. Muntik na rin kami maghiwalay ng asawa ko noon dahil nawalan ako ng panahon sa kanya. Pero hindi ko hinayaang mangyari yun dahil mas mahalaga pa rin ang aking pamilya. Pero para po kay Francine, mas mahalaga sa kanyang trabaho. At baliwala kaming mag-ama. Huwag mong sabihin yan. Alam mo bang gusto na niya mag-resign para mabigyan kayo ng sapat na panahon? Pero hindi na niya kailangan pang gawin yon. Dahil may sorpresa ako sa kanya. At sa iyo ko yun gustong unang sabihin. Baka kasi hindi ka pumayag sa gusto kong mangyari. Ano po ibig niyo sabihin? Matanda na ako at gusto ko nang mag-retire bilang branch manager. At si Francine ang gusto kong irekomenda sa management na pumalit sa akin. Sa lahat kasi ng mga unit manager, siya ang pinakamaganda ang performance. Mapopromote ang asawa ko? Oo, at pumayag na ang president namin sa recommendation ko. Paano po yan? Di lalo siyang magiging busy. Lalo siyang mawawala ng panahon sa aming mag-ama. Hindi ganun kahektik ang trabaho ng isang branch manager. Oo, mas mabigat ang responsibilidad pero hindi ganun kalaki ang demand ng time na kakailanganin niya. At hindi ko siya basta iiwan. Tutulungan ko siya at aalalayan hanggang sa magamay na niya ang dapat niyang gawin. O ano? Payag ka bang ma-promote ang asawa mo? Mommy, mabuti po. Hindi kayo pumasok ngayon sa office. Namimiss ko na kasi ang bonding natin, anak. Ako rin po. I miss you so much. Ay, gusto ko po ma-share tayo. Gusto ko pumunta ng Star City. Tagal ko na kasi hindi napupunta doon. Kung sa bagay, 2 years din nagsarang Star City. Kaya namimiss ko na rin mga rides doon. Kaya kahit ngayon din,
pupunta tayo doon. Isasama natin si Daddy. Kakapunta na uli ako sa Star City! Kinausap ka pala ni boss. Payag ka ba sa proposal niya? Pinag-iisipan ko pa. Hindi mo na kailangan mag-isip. Nakapagpasya na ako. Kung ganun, tatanggapin mong offer na promotion. Hindi, Daniel. Re-resign ka na. Hindi rin. Ha? Kung okay lang sa'yo, magpapademote na lang ako. Ano? Oo, okay na sa akin ng ordinary agent para wala na akong pressure. Hindi ko na kailangan maghabol sa quota upang sa ganon, magkaroon na rin ako ng sapat na panahon sa inyo ni Charisse. Sigurado ka ba? Oo, Daniel. Sapat na rin naman ang kikitain ko. At the same time, magkakaroon ako ng quality time sa bonding natin. At higit sa lahat, mapupunan ko na rin ang aking mga pagkukulang. Francine, salamat. At huwag kang mag-alala. Dahil lalo ko pang pagbubutihin ang pagtupad ko sa aking tungkulin para lalong maging maayos ang ating samahan bilang isang masaya at nagkakabuklod na pamilya. Baliwala ang ating paghihirap para sa ating mga mahal sa buhay kung hindi naman natin na ibibigay ang mga bagay na mas higit nilang kailangan. Kung magiging tama ang ating mga prioridad, ay magkasabay na aangat ang kalidad ng ating buhay at ang pagkakabuklod ng ating pamilya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Susan Robles at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salonga. Ito'y mula sa panulat ni Tote Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Anak, patawarin mo kami. Nagawa lang ng kuya mo yun kasi gipit na kami noon sa pera. Bukod siya nag-aalala kami noon sa magiging kinabukasan ng anak mo. Inay, anong ginawa niyo sa anak ko? Inay! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang ating mga magulang ay hinding-hindi mapapagod na intindihin, alagaan at mahalin ka. Ngunit ganun din pa kaya sa mga taong ipinaampon ng kanilang mga magulang sa iba? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ng mag-amang Adong at Derek sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, dito na tayo nakatira? Ay, oo, anak. Yung kabilang pinto naman ay sa kapatid mong si Isabel. Yung bahay sa bungad, doon naman nakatira yung pamilya ng Kuya Buboy mo. Ay, alam mo ba, mahigit 10 taon din akong tinulungan ni Buboy na ipundar ang bahay at lupa na ito. Bay, kung hindi dahil sa tulong ng kuya mo, hindi tayo maaalis sa Baseco. Buti naman po kung ganun. Mabait talaga si kuya. Nay, sayang talaga. At hindi po ako nakatulong sa inyong dalawa ni Kuya Buboy na makapundar na maayos na tirahan. Ako, Adong,
Huwag ka nang manghinayang doon. Ang mahalaga ay malaya ka na pagkatapos ng mahigit 20 taon sa bilibid. Makakapagsimula ka na ulit ng panibagong buhay. Siya nga ho pala, Nay. Saan sementeryo nakalibing ang anak ko? Ano? Kabo Adong? Day! Tao po! Day! Narito na po ako! Ay, Nay, si Kuya Buboy. Nandyan na. Sige, ako na magbubukas ng pinto. Kuya Buboy. Namiss kita, Kuya. Ako rin, Adong. Halika na. Kuya, pasok na tayo. Kaya nga pala, kumusta ka na? Yung pamilya mo, kumusta na? Mabuti naman. Oh, anak. Buti naman dumating ka na. Alam mo ba, ha? Kanina ka pa hinahanap ng kapatid mo. Ganun po ba, Inay? Oo. Adong, pasensya ka na kung hindi kita nadalaw sa munti. Naintindihan naman kita kung hindi ka nakadalaw sa akin. Siya nga pala, Kuya. Inay, gusto ko sanang dalawin ang puntod ni Romel. Samahan niyo naman ako. Adong kapatid ko. Oh, Patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat. teka. Kuya, hindi kita maintindihan. Anong kasalanan mo? Adong, si Romel. Nagsinungaling ako. Hindi namatay ang sanggol dahil sa sakit. Kuya Buboy, anong ibig mo sabihin? Buhay ang anak ko? Oo. Buhay ang anak mo. Buhay si Romel. Kung ganun, nasaan ang anak ko? Anak, patawarin mo sana kami. Nagawa lang ng kuya mo yun kasi gipit na kami noon sa pera. Bukod sa nag-aalala kami noon sa magiging kinabukasan ng anak mo. Anong ginawa niyo sa anak ko, Inay? Ano? Ibinenta namin ang anak mo, Adong. Ipinagbili namin si Romel sa isang mayamang inchik. Kuya, Inay, bakit niyo nagawa yun sa anak ko? Kagagaling lang ang sakit ng anak mo. Noong mga panahong yun. Baon na kami sa utang ni Inay. Bukod doon, naawa kami sa bata. Walang kinabukasang naghihintay sa kanya kung mananatili siya sa amin. Paano kung magkasakit ulit siya? At wala kaming perang may pangpapagamot sa kanya. Kaya nagdesisyon akong ibenta si Romel sa halagang 20,000. Patawarin mo sana kami, Adong. Pinagsisisihan na namin yun. Romel, anak ko. Kuya Buboy, kanino niyo binenta ang anak ko? Saan ko sila makikita? Nandito na ako sa bahay ng nag-ampon sa anak ko. Nasaan na kaya siya? Dito pa rin kaya siya nakatira? Gusto ko siyang makita. Ikaw ba si Adong? Yung bago naming driver? Opo, ma'am. Si Sir Tommy po yung nakausap at tumanggap po sa akin kahapon. Oo nga, nasabi sa akin ng asawa ko. Anyway, since ngayon yung unang araw mo sa trabaho, i-orient kita sa mga magiging trabaho mo dito sa aming bahay. Opo. Ha? Oh, Dito na po ako. anak. Kasama mo pala si Lian. Hi, good morning po, Tita Mirna. Ay, Sino siya, ma? Siya si Adong, ang bago nating driver. Ang papa mo mismo ang nag-hire sa kanya. magandang umaga po, sir. Ma'am. Ang Adong, siya si Derek, ang anak ko.
Tapos si Lian naman ang kanyang fiancé. Hi, Kuya Adong. Nice to meet you. Ganon din po ako, Ma'am Lian. Yan, tara na. Masok na tayo sa loob ng bahay. Sige na, anak. Okay. Mauna na kayo ni Lian sa loob at i-orient ko pa tong si Adong. O so, mag-start na tayo? Maglilimang buwan ka na doon sa trabaho mo. O ano, musta ka naman? Ay, napapansin ko, palagi kang masaya pag umuwi ka ng bahay. Teka nga pala, saan ka nga pala nagtatrabaho? Nagtatrabaho ako sa pamilya ng umampon sa anak ko. Ano? Kina Sir Tommy at Ma'am Myrna? Oo, Bakit hindi mo sinabi sa amin na doon ka pala nagtatrabaho bilang driver? Ay, yung anak mo, kumusta na? ayos naman po, Inay. Maganda naman ang buhay ng anak ko. Derek na po pala ang pangalan niya. At malapit na po siyang ikasal. Medyo hindi maganda ang pakikitungo ng anak ko sa akin. Ay, ganun lang siguro yun. Kasi nga hindi pa niya alam na ikaw ang kanyang ama. Ang totoo po niyan, madalas po akong pagselosan niya kasi malapit kami ng fiancé niyang si Lian. Ay, kung ganun ay umiwas ka na sa babaeng yun. Para maiwasan na ang gulo at hindi magalit pa sa yung anak mo. Sinubo ko naman po, Inay. Parang may nararamdaman din ako kay Lian. Anong gagawin ko? Bay, gawin mo kung ano ang tama. At yun ay ang umiwas sa anumang pwedeng pagmula ng galit sa iyo ng iyong anak. Adong, usap nga tayong dalawa. Kayo pala, Sir Derek. May pag-uutos po ba kayo? Itatanong ako sa iyo eh. May gusto ka ba kay Lian? Wala po. Bakit nyo naman po naitanong? Diretsahin na kita ha. Lumayo ka sa fiancé ko. Ayoko nakikita kang lumalapit at kinakausap si Lian kapag dumadalaw siya dito sa bahay. Dahil sa totoo lang, hindi ko gusto yung pagiging malapit yung dalawa. Sige po, sir. Susubukin ko pong umiwas sa kanya. At saka nabalitaan ko, dati ka palang ex-convict na dati kang may kasong murder. Kaya pala una pa lang kitang makita, wala na akong tiwala sa'yo. Kaya ikaw ayusin mo yung trabaho mo rito. Kasi, kapag may nakita ako kahit kaunting pagkakamali mo, ako mismong sisibak sa'yo. Dito pala nakatira ngayon ang anak mo, kasama ng mga umampon sa kanya. Ano naman ang pagkaramdam sa tuwing nagkakaharap kayo ni Robert? Este ni Derek. Sa totoo lang, kuya, gusto kong yakapin at ipagtapat sa anak ko ang totoo. Pero sigurado akong hindi niya ako matatanggap bilang ama. At saka, hindi pa yata niya alam na ampon lamang siya. Masaya at ayos na ang buhay ni Derek. Kaya okay lang sa akin kahit hindi na niya malaman ng totoo tungkol sa akin. Adong, Ah, ano yung sinasabi mo na okay lang sa'yo? Kahit hindi ko malaman ng totoo. Ano ibig mo sabihin? Sir Derek, Ano? May dapat ba akong malaman tungkol sa'yo? O bakit parang natameme ka dyan? Ano, magsalita ka! Derek! Oy, nandito ko lang pala eh. Nandyan na ba si Adong? Nak? Boboy? Ma'am Mirna, Anong ginagawa mo dito? inihatid ko lang po ang kapatid ko dito. Kapatid mo?
si Adong. Ibig sabihin, siya ang... Bakit ma? Anong problema? At para kayo nakakita ng multo. Ano pa? Kung ganun, Adong, nandito ka pala para kunin sa akin ang anak mo. Ano bang pinagsasabi niyo, ma? Kukunin? Anak? Can't explain, ma. Nagugulan ako eh. Derek, anak, ito na ang tamang panahon para malaman mo ang totoo sa tunay mong pagkatao. Ampun ka lang namin ng iyong papa. Anong sinabi niyo? Loma, sabihin niyo sa akin na nagbibiro lang kayo. Hindi niyo ako ampun. Anak, patawarin mo kami ng papa mo. Kung tinago namin ng halos 28 taon ang totoo. Gusto naming magkaanak noon ng papa mo, pero nalaman naming baog ako. Pero nung dumating ka sa amin, si Buboy ang nagdala sa'yo rito at ipinaampong ka niya. Nang mga panahong iyon, patay na ang mama mo. Nakakulong naman ang iyong papa. Kung ganoon, sino ang mga tunay kong magulang? Siya ang iyong ama, Derek. Si Adong, ang totoo mong ama. Ano? Tinaloko niyo ba ako? Hindi ako naniniwala, Hindi ma. ako nagbibiro. Nasabi ko na sa'yo noon, di ba? Kung paano ka napunta sa amin. Si Adong talaga ang tunay mong ama. Tingnan mo. Sa itsura pa lang, magkamukha kayong dalawa. No. Wala akong tatay na ex-convict. Hindi ko siya matatanggap, ma. Hindi. Derek, anak. Hindi ko matatanggap na tatay ko yung Adong na yan. Wala akong tatay na ex-convict. Yan ang tandaan niyo, ma. Wala! Wala! Derek, may gustong kumausap sa iyo. Derek, magpapaliwanag ako. Ano pa ba yung paliliwanag po? Adong, maiwan ko muna kayong dalawa ni Derek para makapag-usap kayo. Derek, anak, Ano ba kailangan mo sa akin? Pipilitin mo ako na tanggapin kita bilang ama ko? nandito ako kasi gusto kong personal na humingi ng tawad sa'yo. Oo, ipinaampong ka ng Tito Buboy mo kina Ma'am Mirna at Sir Tommy. Pero wala siyang masamang intensyon. Nung panahon yun, hirap na hirap ang buhay namin. Alam mo ba kung bakit ako nakulong ng mahigit 20 taon? Bakit? Sanggol ka pa lang nun nang magkasakit ka ng malubha na halos ikamatay mo. Hindi namin alam ni Kuya Buboy mo kung anong gagawin. Kaya napilitan akong kumapit sa patalim para isalba ang buhay mo. Hindi ka naman namin maipagamot noon kasi wala kaming pera. Derek, dahil sa kagustuhan kong mabuhay ka, napilitan akong sumama sa grupo ng mga masasamang loob. At yun nga, nakapatay ako. Nahuli ako at nasintensyahan. So, parang pinapalabas mo na kasalanan ko pa ang lahat kung bakit ka naging kriminal?
Atong hindi mo naman ako kailangan iligtas pa nun eh. Sana, hinayaan mo na lang akong mamatay. Nang sa ganoon, hindi ka nakulong ng mahabang panahon. Hindi ko magagawa yun dahil mahal kita, anak. Atong, Nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo na ako. Huwag ka mag-alala. Hindi kita babawiin kina Sir Tommy at Ma'am Mirna. Ayos lang sa akin kung hindi mo ako kilalanin bilang ama. Pero sana, ituring mo na lang ako kahit bilang kaibigan na nagmamalasakit sa iyo. Yung handang tumulong at tumagapay sa iyo. Hayaan mo sana ako makabawi sa iyo. pinatatawad ko na kayo. Tinatanggap ko na rin po kayo bilang ama ko. Talaga? Derek? Opo. At patawarin niyo rin po ako kung naging masamang pagtrato ko sa inyo noong una. Wala sa akin yun, anak. Ang mahalaga, napatawad mo na ako. Derek, magsimula tayong muli. Pangako, gagawin kong lahat para maging mabuting ama sa iyo. Opo, pa. Opo. Pangako rin po. Magiging mabuting anak din po ako sa inyo. Nakagawa man ng pagkukulang o pagkakamali noon ng ating mga magulang, hindi pa rin dahilan yun upang ikahiya natin sila. Dahil bilang mga tagasunod ng Panginoon, obligasyon nating gumalang sa ating mga magulang. Mahalin natin sila tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Lagi nating tatandaan na anuman ang nagawang pagkakamali sa iyo ng iyong magulang, utang pa rin natin sa kanila ang ating buhay. At kapag ginawa mo ang paggalang at pagmamahal sa iyong magulang, gagabayan ka ng Diyos sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang panahon. Ikaw na naman? Ano pa talagang kailangan mo sa akin? Bakit ginugulo mo ang buhay ko? Sandaling oras lang ang kailangan ko, Asmin. At kapag naibigay mo yun sa akin, ako na ang pinakamaligayang tao sa buong mundo. Handog ng DZRH ang tula sa Kanyang panahon. Lumilikha ng sariling kapalaran ng bawat buhay at patuloy sa paghanap ng katotohanan at kahulugan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Yasmin sa ating dulang sa Kanyang panahon. Pre,
Yung babaeng pumasok sa gate ni Miguel, sino yan? Si Yasmin yun. Yung nag-iisang anak nila ni Norma. Ganun ba? Gandang babae, ha? At matalino, paring Anton. Scholar ba naman sa isang sikat na state university? Ang alam ko, pre-law ang kinukuhang kurso. Uy, Bigat, no? ibig sabihin, mahusay pala ang pagpapalakas sa kanya nila Miguel at Norma. Oo, pare. pero may pagkasuplada nga lang. Ne? O baka naman mali lang ako ng impresyon sa bata niya dahil sub-sub nga ang ulo sa pag-aaral. Manang-mana sa mga magulang na hindi na magawang makipagkapwa dahil sa sobrang abala sa kanilang maliit na kantin. Siguro nga, baka mali ka lang nakakala. Bakit, pare? Kursunada mo ba? Ha? Kursunada mo? Sige na yan naman eh. Kung ano ay papasok sa utak mo eh. Mano po, Nay? Oh, ba't ganyan ang itsura mo, Hasmin? Ba't... Sino ba kinainisan mo? Yun po kasing kainuman ni Mang Lito. Oh. Doon sa tindahan. Kumakatingin. Para na akong hubaran. O bakit hindi ba taga rito at hindi mo kilala sa mukha? Parang Anton pong narinig kong itinawag sa kanya ni Mang Lito sa pagitan ng pag-uusap nila. Habang papalayo ako doon sa kanila. Anton? Kamong pangalan, anak? Opo. Bakit bigla po kayo namutla, Inay? Kilala po ba ninyo yung Anton na yun? Hindi. Paano ko makikilala yon? Hindi ko pa naman nakikita ang pagmumukha. Malaking lalaki po siya, Nay. Malaki rin po yung pangangatawan. Pero kayong manggi ang kulay ng balat. Kulot po yung buhok nun. Oh, Diyos ko. Ang mga description sinabi ni Asmin. Si Anton nga kayang kainin mo na inilito sa tindahan. Kung totoong kutob ko, nakalaya na si Anton. Alam mo, anak, kapag nakakasalubong ko yung batang yon, ay, gusto ko siya yakapin at halikan ng halikan. Pwede nyo na bang gawin yun, ha? May karapatan kayo. Ay, anak, ayoko rin naman guluhin yung isip ng bata. Kaya kontento na akong nakikita na siya kahit pa paano. Asbin, sandali lang. Sabi ko na nga pa, ako yung kanina pa sinusundan ng mamang to eh. At tinawag pa ako sa pangalan ko. Sige lang, lumapit ka para masubukan mong hapdin sa mukha mo ng pepper spray na hawak ko. Nasib, nakikiusap ako. Pagbigyan mo na ako. Gusto lamang kitang makausap kahit sandali. Oo, pero ubusin ko muna sa mukha mong pepper spray na to. Ha? Ay, kamkarin ka mo! Kamkarin ko ang mata ko! Tama na! Mabdi na mata ko! Pero Tay! Nay! Nanganib na nga ang buhay ko sa taong yun. Hindi man lang ba kayo gagawa ng aksyon laban sa kanya? Ako na ang bahala. Pupunta ako sa bahay nila. Kakausapin ko sa tungkol sa ginawa niya. Tay! Ang gusto ko, ipablatter na lang natin siya. Para kung ulitin man niya yung ginawa niyang panghaharang sa akin kagabi, may dahilan ako para damputin na siya ng mga pulis. Anak, paubayan mo na sa tatay mo ang bagay na ito. Malulutas na ito. Maniwala ka sa kakayahan ng iyong ama. Pero natatakot nga po ako sa kaligtasan ko sa taong yun. Hindi natin alam kung ano tumatakbo sa utak nun. Paano
paano kumima sa mga siyang balak sa akin? Lalo na narinig ko sa labas o kalalaya lang pala sa bilangguan. Isa lang ang tinitiya ko sa iyo, anak. Wala siyang masamang binabalak sa iyo. Kaya wag mo siyang pag-isipan ng masama. Bakit ba ganun? Tayo naman Bakit ba sa pakiramdam ko, siya pang binibigyang katwiran ninyo ni inay sa ginawa niya pangaharang sa akin sa dilim? O baka natatakot kayo sa kanya? Dahil isa siyang ex-convict! Ikaw, paring Anton, kung ano ba plano mo Basta kukunin natin siya sa parang hindi siya masasaktan. Ingatan mo, pare. Teka, kailan natin siya dudukutin? Bukas ng gabi. Abangan natin ang pag-uwi niya galing sa eskwelahan. Miguel, hindi tayo naging handa sa ganitong pagkakataon. Handa man tayo o hindi, talagang darating ang ganitong pagkakataon, Norma. Huwag naman sanang maging mapusok si Anton. Pero sino ba tayo para ipagkait ang kanyang mga karapatan? Teka, sandali lang! Bakit ba ginagawa niyo sa akin? Iwan niyo ko! Sumunod ka lang sa mga sasabihin namin. Hindi ka masasaktan, Asmin. Tama si Lito, Asmin. Para hindi tayo magkaproblema. Sumama ka sa amin ng maayos. Ikaw na naman! Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Bakit ba ginugulo mo ang buhay ko? Sandaling oras lang ang kailangan ko, Asmin. At kapag naibigay mo yun sa akin, ako na ang pinakamaligayang tao sa buong mundo. Anton? Anton! Bakit ganyan ang ayos ng upo ko? Anong ginawa mo sa kanya? Sige na, pare. Ha? Alisin mo na yung tape sa bibig ng anak ko. Saka sa mga kamay niya. Pagkatapos pwede ka na umalis. Kami na ina yung bahala sa kanya. Sige. Ikaw, kumalikot to. Yan. Pare, abisuhan mo na lang ako ulit kapag may papatrabaho ka, ha? Yes. Teka lang. Apo? Anak? Anong ibig sabihin ng mga salitang yun na narinig ko mula sa inyo? Ako ang tunay mo ka, Asmin. At ang iyong ina, isa ring bilanggong katulad ko. Pero minalas siyang mapatay sa isang riot sa loob ng correctional bago sana siya lumaya. At ako, Apo. Ako ang lola mo. Alam mo bang sabik na ako mayakap at mahagkang ka? Hindi. Hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Ang gusto ko lang naman, kilalanin mo rin ako bilang isang magulang. Mahalin at irespeto. Katulad ng atensyon at paggalang na ibinibigay mo kina Miguel at Norma. Yun lang ang takay kong gustong madama, anak. Tama ang iyong ama, Apo. Sapat na sa aming kilalanin mo kami na kahit konti, magkaroon din kami ng puwang sa puso mo. Dati rin kaming mga bilanggo ng tatay mo, Hasmin. Magkakasama kaming nasangkot, dina Anton. At ng iyong ina sa isang syndicated staff. Nauna lang kaming lumaya sa kanila dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Ayun nga, pinaubaya kanila sa puder namin. At nalungkot din ako nung mabalitaan ko yung pagkakapatay sa iyong ina sa loob ng koreksyonal.
Sakit. Dahil kung paano ko pala binubuo ang pagkatao ko. May madilim na bahagi pala ng buhay ko sa nakaraan na parang multong nakasubaybay sa akin ang hindi ko alam. Wala namang mababago sa mga pangarap mo. Ngayong alam mo na ang katotohanan, anak. At wala ring mababago sa panig namin ng iyong itay. Sa pagmamahal na inukol namin sa iyo. Ikaw pa rin ang pinag-aalayan namin ng aming mga pagsisikap. Kung sana nga, madali pa rin ako makapamumuhay sa kabila ng aking mga natuklasan. Parang nagulo na sa akin ang lahat. Pakiramdam ko, punong-puno ang utak ko ng mga negatibong kaisipan. Hasmin? Anak? Dumating po ako sa realisasyon na napakapalad ko pala dahil may mga taong kagaya ninyo na nagmamahal sa akin. Gusto ko pong magsimula tayo ng magandang ugnayan. Kasama po si Lola. Itay. Totoo ba yung narinig ko? Hapo? Na ngayon ay mayayakap na kita ng totohanan at mahahagkan ang mahahagkan. Opo, Lola. Malaking bahagi po kayo ng pagiging tao ko. At hindi ko yung dapat ipagkait. Lalo na sa sarili ko. Ang apo ko. Maraming salamat, anak. Pinaligaya mo kami ng lola mo. Wala kaming hinangad kundi ang mga ganitong sandali na makasama ka at mayakap. Kaya tagal naming inasam ang pagkakataong ganito. Hindi na po ako mawawaglit sa inyo ni Lola, Itay. Dahil kasama ni na Tatay Miguel at Nanay Norma, iisang pamilya na po tayong lahat. Sama-sama po nating tatanawin ang isang bagong hinaharap. Ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay pagtanggap, kung saan ang mga sangkap nito ay mahalaga sa pagpapatatag ng mga damdamin upang matugunan ang mga katulad din na damdamin ng ating mga binamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Bobby Cruz at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Masayang-masaya ang mga nabigyan natin ng tulong kanina, Miguel. May napaiyak pa nga sa tuwa. Oo, nakita ko rin yun, Rosa. Yung iba naman, hindi matapos-tapos ang pasasalamat sa atin. Kaya sulit, kahit nakakapagod. Bakas din sa mukha nila na nagliwanag ang kanilang isip. Dahil sa mga salita ng Diyos na ipinayo natin sa kanila. Ha? Miguel! Tricycle!
DZRH ang tula sa kanyang panahon. Lahat ng tao'y dumaraan sa pagsubok, mahirap man o mayaman. At kahit na nga ang mga ibinubuhay ang kanyang kalooban. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Miguel sa ating dulang sa kanyang panahon. Aalis kayo? Ano ba yan? Kung kailan kami pumasyal dito, saka naman kayo aalis. Pasensya na, Ate Susana. May kailangan kaming gawin sa church Paano yung grocery nyo? May mga tauhan naman kami doon, Kuya Drigo. Ay, no. Hindi nyo dapat laging hinahayaan sa kanila ang negosyo nyo, Rosa. Miguel, baka mamaya kinukupitan na kayo ng mga yun. Hindi nyo lang alam. Ate, may mga CCTV camera kami sa grocery. Maayos at madalas din ang inventory namin. Katulong namin ng mga pamangkin nyo. Iba na yung nakatitiyak kayo. Dapat, huwag kayong alis ng alis. Kung hindi rin lang mahalaga ang gagawin nyo. Huwag kayong mag-alala. Mababait at tapat ang mga tauhan namin. Hiniling namin sila sa Diyos, kaya alam naming magiging tapat sila sa amin. Ay, bahala na nga kayo. Babalik na lang kami. Saka ko na lamang sasabihin ng sadya ko. Napakainit sa church kanina, no? Oo nga, Rosa. Ang dami na kasi natin At lahat dumadalo. Nakakatuwa naman dahil lahat ang sigla. Tama ka, pero dapat magkaroon na tayo ng mas malaking church para maging komportabling lahat. Maging yung mga gustong dumalo sa congregation natin. May mga naghahanap naman ng mabibiling lupa. Pati nga si Sister Marie. Kaya lang wala pa silang makita. Naisip ko, ano kaya kung i-donate natin yung lupa natin? Total, bakante naman yun. Oo nga, no? Oo, diba? At malaki yun. At kapag doon itinayo ang church natin, magiging komportable na ang lahat ng pupunta doon. Pero, papayag kaya yung mga anak natin? Kasi, magiging kabawasan yun sa mga mana nila. Sarap talaga ng lechon doon sa sukay natin, di ba? Di nakakasawa. Sinabi mo, Padrigo. Kaya hindi ko mapigilang magpapake. Sarap. Ay, nga pala, may babalita ako sa'yo, Sana. Ano yun? Nakausap ko yung kapitbahay ng kapatid mo. Sinabi niya sa akin na i-donate daw ni Miguel yung malaki nilang lote para sa church. Ano? I-donate lang? No, yun ang sabi ni Tonyo. Abay, pambira. Ipinamigay lang nila yon. Ang laki nun sana sa akin na lamang niya binigay. Kapatid niya ako. Hindi niya ako naisip. Ewan ko ba rin sa kapatid mo? Di man lamang nang hinayang Bakit kita sa akin ng lalaking yun? Miguel, ano ka ba naman? Hindi ka man lang ba nang hinayang sa ginawa mo? Malaki ang lupang iyon na minana mo sa ating mga magulang. Ate, tao sa pusong ginawa ko. Inihandog namin ang lupang yon para sa Diyos. Kaya wala akong pinanghihinayangan. Maraming paraan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi kailangan ibigay mo ang buo mong kabuhayan. Hindi naman buong kabuhayan yun. At saka sabi ko nga, tao sa puso kong aking ginawa. Isa pa, lahat ng meron tayo ay buhat din sa Diyos, hindi ba? Sana sa akin mo na lang ibinigay yun. Ako ang kapatid mo kaya dapat ako ang inuna mong bigyan. Ate naman, mas marami pa nga kayong ari-arian kaysa sa amin Nanghihinayang ka doon? Dahil gusto ko yung lugar na kilalalagyan ng lupa mo. Magandang pagtayuan ng negosyo. Ikaw talaga, Miguel, kakainis ka? Baka lumampas ka na sa langit dahil dyan sa ginagawa mo.
Masayang-masaya ang mga nabigyan natin ng tulong kanina, Miguel. May napaiyak pa nga sa tuwa. Nakita ko rin yun, Rosa. Yung iba naman, hindi matapos-tapos ang pasasalamat sa atin. Kaya sulit kahit nakakapagod. Bakas din sa mukha nila na nagliwanag ang kanilang isip. Dahil sa mga salita ng Diyos na ipinayo natin sa kanila. Ha? Miguel! Oh. Ang tricycle! Oh! Kayla, Aljur, kumusta na ang nanay at tatay niyo? Wala pa po silang malay, Tita Susana. Kinagamot pa po sila. Ang sabi po ng doktor, delikado po ang lagay nila. Ano ba nangyari? Ayon po sa mga nakasaksi, kinat daw po sila ng isang tricycle na humaharurot. Eh, nasaan ang walang yung driver ng tricycle? Nasa ospital din po siya, tita. Tita, aalis po muna kami sandali ni Aljur. Aattend lang po kami ng practice namin sa choir. Sa church na naman? Hindi ba kayo nag-aalala sa mga magulang nyo? Nag-aalala po. Ganun naman pala eh. Eh, bakit yung sila iiwan? Pupunta po kami doon para tumupad ng duty namin. At para iparating din po sa mga churchmate namin ang nangyari. At higit po sa lahat, para ipanalangin sina inay at itay. Para iligtas po sila ng Diyos. Diyos ko, narito po kami ng kapatid ko. Pakikiusap kami sa'yo. Iligtas niyo po ang mga magulang namin. Gusto po namin makasama po sila. Lalo na po sa mga paglilingkod sa inyo. Maawa po kayo. Huwag niyo po kami biguin. Mahal na mahal po namin sina inay at itay. Diyos ko, maawa ka po. Huwag mo po silang kukunin. Upang madama rin po ng tita namin ang pagtulong mo po sa amin. Sa gayon, ay magbago po siya. At hindi nahamakin pa ang pagsunod namin sa iyong mga kalooban. Pakiusap po. Dulutan mo pong makapiling pa namin ang aming mga magulang. Aljur, tayo na. Kailangan makabalik na tayo sa ospital. Sandali. May nagtag sa cellphone mo, ate. Si Tita Susana, Aljur. Nagkamalay na raw sina inay at itay. Natin pagkain na ya. Bakit po ba? Wala naman po may birthday sa ating lahat. Nakakalimutan nyo na nga. Ngayon ang ika-1 taon nang makalabas kami sa ospital ng tatay nyo. Mula dun sa aksidenteng nangyari sa amin. Ay, oo nga pala. At sa awa ng Diyos, buhay at malakas kami. Kapiling nyo hanggang ngayon. Gusto namin ipagdiwang natin at ipagpasalamat yon. Ang pagtulong ng Diyos sa atin. Lalo na sa amin ng tatay nyo. Kaya pala, pinapunta nyo rin si Kuya Jeric at ang pamilya niya. Dahil tayong lahat ang magpapasalamat sa Diyos, Aljur. Ay, masaya yan. Teka, may nag-text sa akin. Ba? Oh, bakit parang nabigla ka, Miguel? Sino ba nag-text? At anong nangyari? Si Ate Susana. Ang sabi niya, isinugod daw niya sa ospital si Bayaw. Bakit daw po? Inatake sa puso.
Miguel, mula pa nang dumating ka kanina, wala kang kibo. May problema ba tayo sa negosyo? Wala, Rosa. Bakit ka ganyan? Naaawa lang ako kina Ate Susana. Nakalabas na ng ospital si Kuya Drigo, di ba? Yun nga lang, mahabang gamutan pa ang kailangan para muling makalakad siya at makapagsalita ng maayos. Malaking gastusin pa yun. May nabalitaan kasi ko tungkol sa kanila eh. Nabalitaan? Ano yun? Maraming salamat sa pagdalaw niyo uli dito sa amin, Miguel. Rosa, kahit papaano, nababawasan ang lungkot ko pag nakikita ko kayo. Ate, magkapatid tayo. Kaya tama lang na damayan namin kayo. Kumusta na kayo, ate? Eto, naghahanap ng mapagbebentahan ng aming negosyo. Ano? Naubos na kasi sa ospital ang ipon namin ni Drigo. At kailangan namin ng panggastos upang maipagpatuloy ang kanyang therapy. Pati ng pag-aaral ng dalawa pa naming anak. Totoo nga palang nabalitaan namin. Ate, huwag mo nang gawin yun. Kami na ang bahala sa therapy at sa mga gamot ni Bayaw. Totoo? Oo. Pati na sa pagpapaaral ng dalawa niyo pang anak. Natutulungan nga namin yung ibang tao eh. Lalong namin kayong tutulungan dahil hindi kayo iba sa amin. Maraming salamat sa inyo. Pabuti pa kayo. Kahit na aksidente kayo noon, nakaligtas kayo. At nanatiling matatag ang kabuhayan nyo. Hindi tulad namin. Si Drigo lang ang inatake sa puso. Pero halos maubos ang kabuhayan namin. Dahil, ate, tinulungan kami ng Diyos. At ang aksidenteng yun sa amin ay pagsubok lamang na amin ang mga napagtagumpayan. Huwag kang mawala ng pag-asa, ate. Malalagpasan niyo rin ang nangyaring ito sa inyo. Lumapit ka lang at humingi ng awa sa Diyos. Pakikinggan kaya niya ako. Ganon na walang kami ng panahon sa kanya. Naubos ang panahon namin kung papaanong kikita na maraming salapi. Hindi namin siya pinaglingkuran. Ate, napakabuti ng Diyos. Lagi siyang laang makinig at magpatawad sa sinumang sa kanya ilalapit at hihingi ng kapatawaran. Gawin mo yun at makikita mo, hindi kanya bibiguin. Pagpapala at kapayapaan ay kakamtin ng mga sa kanya ay masunurin. At sa mga pagsubok sila'y laging lilihapin. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Babes Angeles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalimutan, Itay? Ganyan na ba talaga kayo? Wala namang nakaalam. Walang nakakita. Pero nakita ko, Itay.
At hindi po ako matahimik dahil doon. Basta hindi ko mong bibig mo. Kung ayaw mong masaktan kita. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong kinaiinisan at pinagtatawanan ang pagiging maingat ng kanilang kapwa. Para sa kanila, nagiging sanhi iyon ng kabagalan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Demetrio sa ating dulang sa kanyang panahon. Demetrio! Sobrang bilis mo namang magmaneho, anak. Mag-minor ka naman, baka maaksidente tayo. Nay, huwag kayo mag-alala. Hindi tayo madidisgrasya. Ay, kung magmaneho ka naman kasi, parang solo mo yung kali eh. Sinay talaga. Hindi lang naman ako mabilis mag-drive ah. Maging yung mga nakakasabay natin kanina dun sa Commonwealth. Eh, pero hindi silang anak ko. Ikaw. Kaya ikaw ang pinaalalahanan ko. Malapit sa disgrasya, tumatakbo ng matulin, anak. Nay, ihahatid ko kayo sa kaibigan nyo. And then papasok ako sa opisina. Kaya natural lang na magmadali ako. Ginto ang oras, Nay. Kaya dapat mabilis tayo. Ay, nako talaga, ikaw pabihira ka. Kung alam ko lang na ganyan ang katwiran mo, nag-tricycle na lamang sana ako. Eh, para akong mamamatay sa nervous dyan sa ginagawa mo eh. Oo, sige. O, ayan o. Nagminor na ako. Kumalma na kayo. Nay, nagdala ko ng merienda natin dito sa kwarto nyo. Kain ho tayo. Sana'y tinawag mo na lamang ako, Minda. Para doon na lamang tayo sa kusina. Nakakahiya naman sa iyo. Nay naman, anong bang niyo ko? Kaya hindi ko dapat mahiya. Hilo po kayo eh. Mataas yung blood pressure kanina. Kaya nga hindi ko na nga kayo pinakilos. Ay, paano ba naman? Ninervyos ako ng gusto sa asawa mo. Ay, kasero pala yung anak ko. Hindi nga pala kayo nakakasakay sa sasakyan niya. Kaya hindi niyo alam. Matagal na kung gano'n yung anak niyo. Ano? Ay, buti hindi siya na-aksidente. O kaya nakaka-aksidente. Tingin ko kaya mayabang yun. Dahil hindi pa niya nararanasan alin mo sa sinabi niyo. Ay, pero hindi sa lahat ng panahon lagi siya makaiiwas. Kaya mas mainam pa rin ang mag-ingat. Lagi ko naman ho siyang pinaalalahanan. Naku, magtalo lang kami nun. Junior, Remy, papasok na ba kayo sa university? Opo, Tay. Maaga pa. Mabuti na po yung maaga kami, Tay. Para sure na hindi po kami malate. Hindi lang basta masipag ang mga anak mo, Demetrio. Maagap din sila. Kung sabagay, okay yan. Hindi nyo sinasayang ang paghihirap namin ng nanay nyo. Isa pa, sabi nga, time is gold. Kaya hindi dapat magsayang ng panahon. Kaya nga maski sa pagbabiyahe, ayoko nang mabagal. Aksayado sa oras yun. Iba naman ang ginagawa mo. Kaskasero ka talaga. Si Nanay Ursula nga, tumaas yung BP dahil sa takot sa'yo. Naka. Tama na nga. O, alin na kayo, Junior. Oh. Remy, ihatid ko na kayo sa university. Huwag na po, Tay. Kami na lang. Kaya na namin. At saka, iba po yung dadaanan ninyo papasok sa office. Maabala pa kayo. Sige. Sa sakayan ng jeep ko na lang kayo ihatid. Mahihirapan kayong kumuha ng tricycle dito dahil ginagawa ang kali natin. Wag na po, Tay. Maglalakad na lang po kami ni Kuya Junior. Maaga pa naman ho eh. At saka parang exercise na po namin yun. O, nakita mo na. Pati mga anak natin, takot sumabay sa iyo. Naku, bahala na nga kayo. Kung ayaw nyo sumabay sa akin, di wag.
ngayon ka lang, Gaspar? Late ka na. Muntik na kasi kung madisgrasya, Demetrio. Ano? Sa bagal mo? Ha? Sa ingat mong magmaneho? Muntik ka pa madisgrasya? May nag-overtake kasi sa akin. Kinabahan ako Muntik na ako. Ay, huminto muna ako at nagpalipas ng ilang minuto. Ang dapat kasi pare, paminsan-minsan rumatsada ka rin. Oo. Para hindi ka laging inuunahan at napag-iiwanan. Ano ba yan? Ang tagal naman tumigil ng ulan. Siguradong mahihirapan akong sumakay ngayon. Kailangan pa naman makauwi na ako. Ang dami ko pa naman gagawin. Ayoko naman pasundo kay Itay. Natatakot ako pag nakasakay sa kotse niya Bakit naman kasi ganun siya? Pag nagkakotse ako balang araw, hindi ko siya tutularan. Ano ba to? Ulan pa rin ang ulan. Bahala na nga. Titiisin ko na lang ang takot ko. Papasundo na lang ako kay Itay. Minda, may sakit ba sina Demetrio at Femi? Ay sabi ho nila masakit ang kanilang ulo. Masakit ang ulo? Oo. Sabay pa sila? Oo. Wala, bakit hindi sila uminom ng gamot? Pareho ayaw uminom. Ang sabi mawawala din naman daw yung nararamdaman nila. 2 araw na silang ganyan. Ay, Minda, hindi kaya may ibang dahilan yan? Ano naman po kaya ang ibang dahilan? Kausapin mo sila. Kung hindi man magsabi sa'yo ang aking anak, Jack, ang aking apo magtatapat. Mabait na bata si Femi at hindi siya sinungaling. Femi, pwede ba tayong mag-usap? Ano yan, Tay? Sabi mo sa akin, ipinagtapat mo ba sa kanila nangyari nung isang araw? Sabi niyo huwag sabihin. Kaya nananahimik ako. Mabuti. Kalimutan mo na yan, anak. Kalimutan, Tay? Ganyan na ba talaga kayo? Wala naman nakaalam. Walang nakakita. Pero nakita ko yun, Tay! At hindi pa ako matahimik dahil doon. Para lagi ko nakikita ang nakakaawa. Tama na. Basta itikom mo ang bibig mo kung ayaw mong masaktan kita. Bakit kayo narito, Inay? Kuya Jun. Kanina pa nakaalis si Itay. Kaya ngayon, pwede ka na namin kausapin ni Inay. Ha? Tungkol saan? Narinig namin ang Kuya Jun mo yung pagtatalo yung dalawa ng iyong tatay. Ano ba nangyari, Femi? Na ayaw ni Itay na sabihin mo sa amin. Gusto pa niyang kalimutan mo yon? Bakit ba? Nay. Kuya Jun. Oh, Bakit umiiyak ka? Sabihin mo, ano yun? Si Inay po. Nakasagasa ng bata. Nung gabi sinanggo po niya ako. Ano nangyari sa bata? saan niyo siya dinala? Dumating ako, wala kayong lahat dito sa bahay. Wala rin lutong pagkain. Saan ba kayo nagpunta? Hindi ka man lang tumawag o nag-text sa akin. Galing kami sa Lamay. Lamay? Sino namatay? Yung batang nabundol mo. Nung sinundo mo si Femi. Sinabi sa inyo ni Femi? Narinig namin ni Inay ang pagtatalo niya ni Femi, Itay. Kaya pinilit namin siyang magkapat. Agad kami nagbalik doon sa lugar na kung saan siya na-disgrasya. Nagtanong-tanong. Hanggang sa matagpuan namin ang burol ng bata.
Demetrio, wala kang awa? Hindi naman lang sa tinulungan. Ganong kayo na nga nakasikasa sa kanya. Junior, Minda, hindi ko naman sinadya yun. Mabilis ang takbo ko, hindi na ako nakapagpreno. Kasi hindi ka tumatanggap ng paalala. Para sa iyo, ikaw ang laging tama. Kung tinulungan yung dalagitang yun, maaaring hindi siya naubusan ng dugo. Nabuhay pa sana siya. Patawarin niyo ako. Hindi ko rin gusto nangyari. Napapatawad ka lang namin kung haharapin mo ang kasalanan mo. Minda, Mahirap lang ang pamilya ni na Jane. Ang dalagitang nabundol niyo. Na-stroke pa ang tatay niya. Sarili niyo pa rin bang iisipin niyo? Hindi ba kayo maaawa? Demetrio, anak. O ano, kumusta ka na dito? maayos naman po ang trato sa akin dito. Nay, nakausap na ba ni Minda ang pamilya ni Jane? Yung dalagitang nabundol ko. Inuntahan na ng iyong mag-ina. Pero sabi niya, hindi siya nakatitiyak na papayag ang mga magulang ng bata sa areglong gusto mo. Nagsisisi po ako sa ginawa ko, Nay. Sana mapatawad nila ako. At patawarin niyo rin ako sa hindi ko pakikinig sa inyo. Ngayon, napipintong masira ang buhay ko dahil sa kayabangan at kawalan ko ng ingat. Bagamat may kaunting hirap, mas mainam pa rin ang maging maingat. Buhay mo ay magiging panatag sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang